Naghahanap ka ba ng streaming tools sa iyong live stream? Nahihirapan sa pag-setup ng stream? Tsaka gusto mo bang libre lahat? Well, tapusin nyo lang tong video para masagot natin lahat yan, okay? By the way, ako nga pala si Ron at welcome sa aking channel. Ang hinahanap nating tool ay ang Prism Live Studio at kung gumagamit ka nito noon ay meron silang bagong update ngayon sa PC at meron din ito sa Android device. Lagay ko yung link dyan sa itaas. Meron akong video niyan at yun, punta tayo sa screen. Okay, andito tayo sa ating Chrome browser and search lang tayo ng Prism Live Studio and click yung first, then click nyo tong Prism Live Studio for Windows 10 or 11. Yan, click nyo lang yan at install. Yan, so bali sa akin ito, naka-install na. Yan, open lang natin. And wait nyo lang siyang mag-load. Ayan, ito yung bubungan sa'yo pagka-open mo ng Prism Live Studio. So, kung gumagamit ka nito dati, meron na siyang update ngayon, so mas pinaganda yung interface ng Prism Live Studio. Yan, meron na silang bagong effects, may built-in na siyang na music, may built-in din siyang filters, background. Itong kinagandahan, itong remote, pag-usapan natin itong nasa gilid mamaya. Click nyo tong tatlong dot, mag-add kayo ng channel. So sa akin, na-add na yung YT channel ko. Yan, click nyo lang tong may on-off na switch. And dito ka mag-add ngayon ng channel. And okay. Then, itong parang may list. And kung gusto kang mag-schedule ng live, pwede kang mag-schedule dito. So, mamaya, i-set natin yan. So, dito sa left side, meron kang makita kang titled scenes. Then, sa gitna, sources. And dito sa right, audio mixer. So, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung natin, meter ng volume. And dito sa may pinakababa, dito yung settings ng resolution ng screen or ilang FPS. Ito yung usage. Yan, pag click mo yung gear na icon, dito ka mapupunta sa output na settings. Sa may pinakababa, yung CPU, GPU at frame drops, tsaka yung bitrate. So, meron kang monitoring dito sa baba. Once na maka-login ka na dito, makikita mo yung logo mo dito sa may upper right side. So, yung kasunod niyan is ang UI ng Prism, which is pwede kang mag studio mode. Ayan, studio mode. So yung iba, ito yung ginagamit pag nagsiset sila dito. Pero hindi ako nasanay sa studio mode, so ito lang yung nasanayan ko, yung isang screen lang. And then dito, ito yung chat. So kung magla-live ka, meron silang chat source. Maya na yan. So once na click mo yung mga option dito sa gilid, magkukulay yellow yan. So meaning naka-activate siya, no? And kapag click mo siya ulit, babalik siya sa kanyang kulay. Ito yung alerts. Kung may mga notification yung tool na to, kukulay yan dito. Ito yung Prism Cam. Hindi natin siya magagamit ngayon kasi yung cam natin is nasa OBS. At saka ito yung mga filters. And ito yung mga backgrounds, drawing mode, Prism stickers. Yan, ito yung magandang part. Meron silang Giphy, music. Ito yung remote. Yung gagamitin natin ngayon is yung cellphone ko. Ito yung gagamitin natin webcam dito sa Prism. So scene 1, palitan lang natin to, edit, yung may parang lapis dito sa baba, lagyan natin ng recording 1, and then mag-add tayo ng camera. Sa yung Android phone, puntahan nyo din yung Prism Live Studio na app. Kung wala pa kayo nito, punta ka lang kayo sa Play Store. Yan, search nyo lang Prism Live. Yan, at ito siya. Then click nyo lang open or install. Ayan. Ayan, nandito sa PC, puntahan mo yung scene na recording 1. Then dito sa sources, click mo itong plus at mag-add ka ng Prism Mobile. Then click OK. Ayan, click mo lang OK. Ayan, may lalabas dyan na QR code. Ayan, at dito sa phone mo, scan mo lang siya. At may option na camera or connect
to VTuber. So, ang gagamitin natin is camera. Then, click connect. Ayan. So, as you can see sa screen, nakakonect na yung camera natin. So, click OK. Lalandscape ko lang. Yun. So, ayan na. So, ito yung camera natin. So, gumamit ako ng cellphone ko. Ito yung halimbawa pag wala kang camera na maganda, so yung cellphone mo pwede mong gamitin. So, adjust lang natin dito. Resize. So, meron ka ng scene 1. Yung scene 2, gawa tayo dito ng starting soon. Okay. So, under sources, click mo tong plus sign. Mag-add tayo ngayon ng Giphy sticker. Then, click OK. So, ito yung maganda sa Prism kasi halos nang ginahanap mo sa pagla-live, dito na. So, mag-search ka lang dyan sa taas. Starting soon. Or ito. Oh, yan. Click mo lang yung isang GIF file. Then, resize mo lang siya. Yun. Maglagay ka ng background. Kung halimbawa may nakasave ka na image sa iyong PC, click mo lang tong plus sign ulit. Then, add image. Then, okay. Background image. Importanteng i-rename nyo sila para pag nag-add kayo ng source, madali nyo lang siyang hanapin. No? So, background image 1. Then, click OK. Browse. Then, click OK. Then, resize. Fit mo lang sa screen. And then, drag mo siya pa baba. Yan, klaro ba? So, yung starting zone natin, i-resize. So, meron na tayong pang-intro, no? And then, gusto ko siyang lagyan ng visualizer. Kasi mayroon din sila ditong built-in na visualizer, no? Click lang natin yung plus sign ulit. Then, visualizer. Ayan, ito. Okay. Then, click OK ulit. Ayan. Diba? Meron ditong mga preset. Ito. Ito na lang. Then, click OK. Then, meron na silang built-in music. So, kung mapapansin nyo to, click nyo tong parang may note dito. Ayan. Then, click add source music playlist. Then, click OK. And then, add and edit. Then, click add music. Then, add Prism free music. So, may lalabas dyan na parang ganito. Ayan. So, mamili ka lang dito. Pwede nyo man yung pakinggan muna. Ayan, so pili ka ng music dito. Pakinggan nyo lang muna. Then click nyo tong may plus button dito. And one song is selected, click OK. So, dito sa music playlist, meron na itong isa. So, mag-add lang kayo dyan ng ilan yung gusto nyong music. No? Then, pwede nyo siyang i-loop. Once na nag-switch kayo ng scene dito sa baba, automatic yun na mag-play yung music na yung na-set. Then, add music. Okay, click OK. So, dito sa playlist, meron ka ng isang music dito. Then, playing continuously when scene is active. Then, pwede nyo silang ipakita sa screen. Show. Yan, halimbawa, i-play natin. Save. Ayan, double click nyo lang yung music. Dito click, double click din. Play na yan. And click OK. So, pwede nyo siyang i-drag sa baba. Ayan. Pero sa akin, di ko na siya
apakita, no? Dito sa source, pwede siyang i-stop. Yan, pause nyo lang. Then proceed tayo sa ating setup. Dito add ka ng bagong scene, live end. So ito yung outro mo kasi meron kang intro. So under source, add ka ulit ng Giphy sticker. Okay. Ayan. Thank you, come again. So kaya siguro to. So ganyan lang. Add ulit kayo ng background image. Okay, browse. Okay. And resize nyo lang. Then, yung image i-drop nyo sa ibaba. Yan. So, meron tayong tatlong scene. Yung starting zone, recording, at saka live end. So, dito sa taas, meron kayong makikita dito na ganitong logo, parang ribbon. So, yan yung transition. So, click mo yan. And meron ditong option, cut, fade, and luma wipe. So, pinili ko yung luma wipe. And, tas mag-set ka dito 900 milliseconds lang. And click OK. So, kapag nag-switch ka ng scene, halimbawa, balik tayo sa starting zone. Yan, meron siyang animation, recording. Okay. And, thank you for coming. Ito yung outro mo. So maglagay ka rin dito ng visualizer, plus sign, then visualizer, then okay, then add existing. Click mo ulit siya kasi meron na tayo sa scene 1. Click okay, resize, then lagay nyo lang dito sa baba. Okay, 1, recording, then outro.